Kinagabihan, sa manyebe at malamig na angin na nagmumula sa kanluran, ang mga mutant na convoy mula sa Bay City ay rumaragasang patungo sa border ng Tianjin City. Ang ingay ng kanilang mga makina ay binabasad ang katahimikan ng gabi. Sa unahan ng convoy, kumpiyansang nakaupo sa kanilang sasakyan sina San Jiaming, Cheng Liangyu at Gong Di at pinangungunahan ang kanilang malakas na puwersa. Malinaw ang plano nila. Una munang sasalakay ng Xishan District kung saan naroon ang base camp ni Jiang Li. O tapos, magsasagawa ng operasyon ng mga ito para puwersahin si Jiang Li na sumuko. Ang convoy ay napakarami, mga 50 tangke, 800 na mga elit na mandirigma at 72 mga mutant. Kasama rito ang 3 Delta level na mga leader. Nasa 80% ito ng panlaban na lakas ng Day City. Ang kanilang layunin ay papagsakin si Jiang Li at kunin ang kayamanan ng Tianjin City at ilipat ang kanilang base camp sa maraming resources na lugar ng Tianjin City. Ang ruta mula sa Day City papuntang Xishan Base ay paniguradong dadaanan ng isang landmark na tinatawag na Sancti Tower. Dahil kung walang satellite navigation, ang mga tao ay karamihan pipili ng isang landmark bilang kanilang palatandaan. Ito ang dating radio station ng Tianjin City. Ang tower ay may taas ng 52 metro. Mas malinaw na makikita kahit malayo. Kahit na dumating ang katapusan ng mundo, mananatili pa rin itong nakatayo sa nyebe. Ang convoy mula sa Day City ay mabagal na papalapit sa Sancti Tower. Walang access ang mga ito sa navigation system ng Tianjin City, kaya pinili ng mga ito ang tradisyonal na pamamaraan. Kahit na nagbukas ang Jiangnan Region ng otoridad sa navigation, limitado lamang ito sa mga lokal na lugar dahil ayaw ni Zhujiang na maglaban-laban ang mga lungsod na makakapinsala sa buong reyon. Kaya ang driver na nangunguna sa daan ay isang veterano sa transportasyon at kabisado nito ang buong lugar ng Tianjin City. Kaya nitong matukoy ang direksyon sa pamamagitan lang ng mga building. Samantala, sa loob ng isang camouflage na kulay na sasakyan, si San Jiaming, Cheng Liangyu at Gong Di ay nakatingin sa mapa at magsimulang pag-usapan ang lugar kung nasaan sina Jiang Li at ang ibang mga pwersa at kung paano pagati-atian ang mga importanteng lugar na ito na mayaman sa resources. Tinuro ni San Jiaming ang Chaoyu Base sa mapa at sinabing, sa akin ang daungan ng Chaoyu. Magagamit ito ng ating mga hukbo. Daan-daan naman na itinuro ni Gong Di ang Yangshin Base at sinabing, gusto ko ang oil refinery ng Yangshin Base. Abang si Cheng Liangyu ay itinuro ang planta ng bakla sa Chengpu Base at sinabing, ito ang gusto ko, mapapabilis dito ang produksyon ng ating mga armas. Biglang kumislap ang mga mata ni San Jiaming sa kuryosidad. Magsalita ito, siya nga pala, saan ang eksaktong base ni Jiang Li? Nagkatinginan sina Gong Di at Cheng Liangyu, nabalot din ang kanilang mga mata ng kuryosidad. Kahit na walang magsasabi sa kanila, alam nilang lahat na si Jiang Li ang leader ng pinakamalakas na persa ng Tianjin City. At ang lugar kung saan ito nakatira, malamang ang pinakamaganda. Nagsalita si San Jiaming, bakit hindi natin siya tawagan at dalhin niya tayo doon? Sa ano't ano pa man, bibitawan rin nito ang lugar sa ayaw at sa gusto nito. Tumango ng may ngiti sa kanilang buka sina Gong Di at Cheng Liangyu. Itinuturing na nila na ang lahat ng paunahing persa ng Tianjin City ay nasa kanila ng mga kamay. Pero sa mga sandaling ito, may napansin si Gong Di na isang sulyap ng yuwanat mula sa bintana. Nakita nito ang puting tore na nakatayo ng ilang daang metrong layo mula sa kanila. Sancti Tower, bulong ni Gong Di. Ang tore ay nababalot ng puting nyebe. Tahimik ito at misteryoso na parang nagbabantay sa kalagitnaan ng gabi. Kung maliwanag sana sa umaga, malamang makikita nito ang maitim na liwanag at anino sa taas ng tore. Pagkatapos, lumingon na ito pabalik at nagpatuloy sa usapan ni San Jiaming at Cheng Liangyu. Samantala, si Jiang Li ay nasa tuktok ng tore. Pinagmamasdan nito ang lahat sa ilalim. Habang papalapit ang convoy sa Sancti Tower sa pamamagitan ng kanyang tactical eyepiece, kinalkulan nito ang kanyang distansya mula sa convoy. Daan-daan itong binuksan ang kanyang kanang kamay at isang napakadilim na kislap ang biglang lumitaw sa kanyang palad. Tumatalon nito na parang maitim na kidlat. Kinompres nito ang blankong space at ang madilim na space na enerhiya na sinitim ng pinta ay biglang lumaki ng napakabilis at naging isang mahabang sibat na may kulang 2 metro ang haba. Pagkatapos igupin ni Jiang Li ang hindi kumpletong kapangyarihan ni Yuan Konya, nagisin nito ang pinakamalakas na pamatay na atake ni Jiang Li na pinatawag na condensing the void, ang sibat ng pagkawasak. Ito ang unang pagkakataon na gagamitin niya ito laban sa mga kaaway. Tinignan ni Jiang Li ng matalim ang paparating na convoy sa ibaba at sa kanya mabilidad ng pagiging asintado, tinarget nito ang lugar na nasa gitna ng convoy.
Pagkatapos, itinaas nito ang sibat na enerhiya at ibinato ito ng buong pwersa. Sa isang iglap, ang itim na sibat ay nawala sa kawalan. Pumalo ito sa kadiliman ng gabi at mabilis na lumilipad patungo sa convoy. Sa mga sandaling ito, ang gabi ay nananatiling tahimik at ang nyebe ay patuloy na isa-isang bumabagsak. Kaya lang, pagkalipas ng ilang segundo, isang napakalaking madilim na spear ang lumitaw sa gitna ng konboy ng mga taga Day City. Bumalot ito sa loob ng 1 kilometrong radius. At sa isang iglap, kaboom! Nilamon nito ang halos lahat ng mga sasakyan ng buong konboy. Kulang sa 10 sasakyan lang ang natira sa labas ng saklaw nito. Biglang uminto ang sasakyan sa likod at kaagad na sinubukan ng mga natitirang mutant ng Day City na kontakin ng mga mutant na nilamon ng malaking spear. Pero sa kasamaang palad, walang nakuhang sagot ang mga ito. Ang eksena ay napuno ng takot at pagkataranta. Walang kalam-alam ang mga ito kung ano ang nakasagupa nila. Kung gaano kabilis lumitaw ang malaking spear, ganun din kabilis na wala ito. Pagkawala nito, makikita ang isang malaking hemispherical na hukay sa lupa at ang lahat ng nakapaloob dito, mga sasakyan, tao at kahit na bakas ng alikabok ay nawala na parang bula. Ang kakilakilabot na eksena nito ang dahilan kung bakit pawis na pawis at putlang-putla ang mga matatapang na sundalo ng Day City. Isang sundalo ang natumba sa nyebe sa takot. Sumisigaw ito na parang nakakita ng multo at kumaripas ito ng takbo na parang isang baliw. Samantala, sa taas ng tore, habang pinapanood ni Jiang Li ang eksena sa baba, wala itong ekspresyon. Gamit ang communication device, magsalita ito. Oras na, patayin silang lahat. Sa sandaling matinig ang utos ni Jiang Li, ang mga mutant mula sa Tianhai City ay lumitaw sa lahat ng direksyon. Ang mga mutant mula sa 3 pangunahing base at ang grupo ni Jiang Li ay pinapantayan ng bawat direksyon. Sa pagkakataong ito, walang ipitirang buhay dahil hindi aayaan ni Jiang Li ang sinuman na ipagkalat ang kanyang kapangyarihan. Noong una, sina Xiao Hongyuan, Cheng Tian at Cheng Jinwan ay naguguluhan sa plano ni Jiang Li. Nahihirapan ang mga ito na mag-isip kung paano tatalunin ang mga mutant mula sa DCP na mas malaki ang bilang kaysa sa kanila. Pero nang makita nila at lumitaw ang napakalaki nitin na spear, kaagad nilang naintindihan ang isang bagay na ang agwat ng kanilang mga lakas at ni Jiang Li ay hindi na masukat. Wala na sila sa parehong level. Sumigaw si Cheng Jinwan, sundin ang utos ng pinuno, patayin silang lahat at walang iiwan ng buhay. Sabay labas nito ng isang baril sa kanyang bewak at sumugod dito sa mga mutant mula sa Day City na tumatakas patungo sa kanyang direksyon. Sa mga sandaling ito, medyo namutla ang mukha ni Jiang Li. Sa isip nito, ang paggamit ng sibat ng pagkawasak at banal na kapangyarihan ng sabay ay talagang nakakaubos ng maraming enerhiya. Kaagad itong kumain ng mga supernatural na pagkain para manumbalik ang kanyang lakas. Pagkatapos, binuksan nito ang kanyang dimensional key at mag-teleport papunta sa lugar na nilapon ng sibat na enerhiya. Halos lahat ng nasa loob nito ay nilamon nito. At sa pinakailalim ng hemispherical na hukay, may isang kaawa-awang katawan ang nakahandusay. Halos hindi na makilala ang itsura nito dahil puno ng dugo ang bawat parte ng katawan nito at ang kanyang balat ay sunog na. Pero naagawa nitong makasurvive sa pamatay na atake ni Jiang Li. Ibig sabihin nito, isa itong malakas na pagpapahusay na uri ng mutant. Ito ay si San Jiami, isa sa mga lider ng 3 pangunahing pwersa ng Day City, isang delta level na mutant. Daan-daan na lumapit si Jiang Li papunta kay San Jiami at inilabas nito ang atimansyong na espada sa kanyang kanang kamay at sinabing, "Huwag ka nang magpatay-patayan. Hindi mo ako maloloko." Ang sibat ng pagkawasak ay bagong atake ni Jiang Li na nakuha nito matapos sigupin ang hindi kumpletong kapangyarihan ni Yuan Konya. Kung ikukumpara ito sa kanyang dating abilidad, mas malawak at malaki ang epekto ng atake nito. Tinunan nito ang kakulangan ni Jiang Li sa malawakang atake at kakulangan ng lakas sa malayuang atake. Kaya lang, kahit na malakas ito, kung makakasagupa ito ng isang uri ng malakas na pagpapahusay o ng mga mutant, baka hindi nito kayang tapusin ang mga ito sa isang tira lang. At ang halimbawa nito ay si San Jiami, may isang elite na delta level na mutant. Hawak ni Jiang Li ang espada sa kanyang kanang kamay at naka-activate ang dimensional shield sa kabila para protektahan ito at naglakad ito papunta kay San Jiami. Si Jiang Li ay laging sinusundan ng kanyang prinsipyo na huwag mang-aapi ng kapwa kung hindi ay naapi. At kung aapiin naman ito, hindi lang nito puputulin ng mga damo, kung hindi pati ang mga ugat nito. Ngayong araw, wala itong ipitirang huway sa mga mutant ng Day City. Nakahandusay ang madugong katawan ni San Jiaming sa lupa. Hirap na ito sa paghinga at wala ng lakas.
Kani-kanina lang, binuhos nito lahat ng kanyang lakas para pigilan ang spear na enerhiya na pinakawalan ni Jiang Li. Nagawa nitong makaligtas kahit papaano. Kaya lang, ang kanyang marabuto ay halos nawasa at ang kanyang mga organ sa loob ay malubhang napinsala. Kaya hindi na ito makagalaw sa lupa. Punong-puno ito ng takot at pagkalito. Nang nasa bingit na ito ng kamatayan, lahat ng nararamdaman nitong emosyon ay napalitan ng matinding galit. Sa isip nito, bakit napakalakas mo? Pero nagpapanggap ka na mahina. Kung sinabi mo lang sa amin ng maaga, hindi kami maglalakas ng loob na gambalayan ka. Pinilit ni San Jiaming na itaas ang kanyang liig at tinitigan ng mataling si Jiang Li. At sa kanyang mga huling sandali ng kanyang buhay, sumigaw ito. Bakit, Jiang Li? Habang si Jiang Li ay tunigil lang 100 metrong layo mula sa kanya. Binuksan nito ang dimensional na pinto at kalmadong ipinaas ang kanyang espada sa kanyang kanang kamay at sinabing, bakit ang daming tuso sa mundo? Kasabay nito ang espada na dumaan sa dimensional na pinto ni Jiang Li at diretsong bumaon sa ulo ni San Jiaming. Sa ngayon, ang mga mutant mula sa Day City na balak sakupin ng Tianai City ay 80% na sa kanila ang namamatay. Kasama dito ang 2 Delta level na mga leader. Walang ekspresyon si Jiang Li sa kanyang buka. Ang lahat ng mga nangyari ay inaasahan na nito. Ang agwat ng lakas sa pagitan ng mataas na level ng mga mutant at mabababang level ng mga mutant ay kalagar napakalaki. Naalala nito si Bian Jianhu noong unang dumating ito sa Tianai City. Kahit na pareho silang Delta level na mutant, malaki ang agwat nito sa iba. Samantala, sa kabilang direksyon, isang figurang desperadong tumatakbo ng mabilis. Bawat takbang nito ay nag-iiwan ng isang alon sa niebe. Ito ay si Cheng Yiangyu, isa sa mga lider ng 3 paunahing pwersa ng Day City. Bilang isang odd-type na mutant, ang kanyang transformasyon ay jaguar. At dahil sa kanyang paglay na instinct, kaya nakaligtas ito. Nang sandaling pakawalan ni Jiang Li ang condensing daboy, naramdaman ni Cheng Liangyu ang matinding panganib. Kaya sa loob ng ilang segundo, lumabas ito sa saklaw ng spear na enerhiya. Habang tinitignan nito pabalik ang malaking spear na pinakawalan ni Jiang Li, ang puso nito ay nabalot ng takot. Sa isip nito, talaga bang Delta level mutant lang yun? Kahit na ang kapitan ng investigation team ng Blizzard City ay hindi ganito kalakas. Anong klaseng alimaw ang nagalit namin? Wala na itong balak na alamin pa ang kasagutan. Tumakas. Kailangan naming tumakas. Kung hindi, mamamatay kami. Wala nang pakialam si Cheng Liangyu. Hindi na mahalaga sa kanya ang dangal, pagiganti at ang misyon. Ang pinakaimportante lang sa kanya ngayon ay makaligtas ito. Lalo pang binilisan ni Cheng Liangyu ang pagtakbo. Kaya lang, habang papalayo ito, isang malaking pader na apoy ang biglang umarang sa kanyang daraanan. Nagliyab ang apoy paitaas at ang malakas na amoy ng alcohol ay umalo sa hangin. Ano ito? Bulong ni Cheng Yiangyu. Napilitan itong uminto dahil sa malaking apoy. Biglang may lumitaw na 2 figura sa kanyang harapan. Ang isa ay babaeng may hawak na bote at may dumadaloy na magma sa kanyang buong katawan. Pero ang tingin ng kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. At ang nasa likuran nito ay isang lalaki. Ang mukha nito ay parang babae. Namumungay ang mga mata nito at may nakakalukong ngiti. Ito sina Xiao Fengyuan, ang leader ng Yangsheng Base, at ang kanyang kanang kamay na si Suga Xingteng na matagal nang naghihintay kay Cheng Liangyu. Samantala, hindi na inaabol pa ni Jiang Li ang liba dahil ang mga natitirang tumakas ay may linana at takot na. Pagkatapos sigupin ang kapangyarihan ni San Jiaming, naglabas si Jiang Li ng upuan para magpahinga. Alam na nito na kaya na ng kanyang grupo ang mga nakitirang mutant ng DCC. Pagalipas ng kalahating oras, nagsidatingan na niba na may hawak na kanya-kanyang pugot na ulo. Sina Liam Yu at Mingming ang pinakamaraming napatay. Taas noong lumapit si Xiao Hongyan kay Cam Li at ikinaas nito sa kanyang kanang kamay ang pugot na ulo at sinabing, "Pito si Cheng Yiangyu, isa sa mga lider ng 3 paunahing pwersa ng DCT. Ang mukha ni Xiao Hongyan ay puno ng pagmamalaki. Kung tutusin, ang pagpatay sa isang lider ng isang pwersa ay napakapampihira. Isa itong malaking tagumpay. Pero sa harap ni Jiang Li, ang kanyang ugaling ipinapakita ay mapagkumbaba. Ang pagpapakumbaba nito at respeto ay mula sa puso. Bago ang gabi nito, meron pa itong kaunting alinlangan. Kaya lang, pagkatapos ng mga nangyari ngayong gabi at nakita ang lakas ni Jiang Li, ang kanyang pagdududa ay tuluyang nawala. Tiyumuko din ang ibang mga mutant sa harap ni Jiang Li bilang pagsunod at pagkilala sa lakas nito. Pagkatapos, lumingon si Jiang Li papunta kay Liam Yu at sinading, bilangin ang bilang ng mga tao, patingnan kung tugma ba ito sa bilang na ibinigay ni Yang Xinshin. Walang magawang nagsalita si Liang Yu at sinabing, mukhang mahirap ito. Halos lahat ang pinatay mo ay walang iniwang bakas. Baagyan napangiti si Jiang Li at sinabing,
Kung sa bagay, totoo yun. Pagkatapos, naging seryoso ang mukha nito, pero huwag kayo magpakampante ngayong gabi. Sinabi ko na walang dapat matter ang buhay sa mga taga Day City. At saka, walang sino man ang pwedeng magsalita tungkol sa nangyari ngayong gabi. Kung magtatanong ang Blizzard City, hayaan nyo sinang dumiretso sa akin. Naintindihan nyo ba? Ang kanyang lakas at abilidad ay malalaman din balang araw. Pero mas maganda kung mas natagal. Dahil baka sa mga susunod na araw ay may pagkakataon pa ito na talunin ang kalaban sa kakulangan ng impormasyon sa kanyang abilidad. At isa pa, kapag maagal na-expose ang kanyang lakas, tatargetin nito ng Jiangnan region para sumama sa kanila. Si Cheng Jingwan ang unang sumagot. Tumayo ito ng tuwid at sinabi, "Yes, boss! Ang Cao Yu base ay strict kung susunod sa anumang ipinag-uutos ng pinuno at hindi iyon susuwain." Nagmamadali rin na sumagot si Sheng Qion. "Ako rin, makakaasa ka." Ang buong persa ng Tianhai City ay nagkaroon ng malaking kumpiyansa at ang mga mutant ng tatlong pamunahing pwersa ay nagkaroon ng matibay na pagkakaisa. Biglang may tanong si Shen Qion, kung magtatanong ang Jiangnan region, paano tayo sasagot? Sumagot si Yang Li, "Sabihin natin na nagtulong-tulong ang ating mga pwersa para tapusin ang mga kalaban. Hindi ba sila manghihinala?" Tanong ni Shen Qion. "Walang maniniwala na kaya natin silang talunin ng ganito kadali." Umiling si Yang Li at kalmadong nagsalita. "Tayo ang biktima dito. Walang mali sa pagdepensa sa sarili. Kaya hindi na natin kailangan magpaliwanag." Nagpatuloy ito. "Sa labanan, maraming posibleng mangyari. Kaya hayaan natin sila na mangula sa mga nangyari." Alam ni Jiang Li na ang Jiangnan region na yon ay nakatuon sa ibang problema, lalo na sa Linhai City kung nasa ng malaking panganig. Pagkatapos, inutusan nito sina Chanlei at ang iba. "Tabunan mo ng niebe ang hemispherical na ukay at ang iba ay siyasatin pa ang paliging at tingnan kung meron pang nakatakas." Sumagot si Chanlei at ang iba, "Kopya, boss!" Nang matapos na sina Chanlei at ang iba, ang lugar ay bumalik sa dati na parang walang nangyari. Walang makikitang bakas ng mga tubo at tinapanan.